Naging kagawian na ng ilang mga tindahan ang panunukli ng candy bilang pamalit sa barya sa tuwing sinusuklian ang mga bumibili. Ang ilan ay nasanay na rin sa ganitong praktikal, ngunit may karapatan ang mga consumer na magreklamo at hingin ang tamang sukli. Ano nga bang magiging kaparusahan sa mga nagtitinda na hindi tama o kulang ang isinusukli? Alamin sa report na ito. Bilang isang responsableng mamimili, nararapat lamang na magbayad ang isang individual ng sakto at sapat sa presyo ng kanyang produktong binili. Gayun din, responsibilidad din ng mga nagtitinda na tumanggap lamang ng eksaktong halaga o kabayaran o kaya naman ay suklian ng mga mamimili ng sapat kung ang binayad nila ay sobra. Ngunit sa mga sari-sari store o mga tindahan sa eskwelahan at iba pang establishmento, may ilang karanasan ng mga mamimili na sa halip na pera ang ipangsukli ay candy o ibang bagay ang ibinibigay ng tindera. Ang ganitong gawi ay ipinagbabawal sang-ayon sa Republic Act No. 10909 o ang No Shortchanging Act. Nakasaad dito na obligasyon ng mga tindahan o business establishment na ibigay ang tamang halaga ng sukli sa mga consumer. Ipinagbabawal din na magsukli ng ibang bagay bukod sa ginamit nating Philippine currencies o hingiin ng permiso ng mga consumer na iba ang ipangsukli sa kahit anong dahilan. Ang sino mang lumabag dito ay maaaring maharap sa multa na 500 pesos o 3% na gross sale o kinita sa araw na iyon para sa first offense. Sa second offense, aakyat ang multa sa 5,000 pesos o 5% ng kinita at 15,000 pesos o 7% ng kinita at 3-month suspension ng license to operate ang para naman sa third offense. At kung mauulit pa ito sa fourth offense, 25,000 pesos na ang multa o 10% na kinita ang parusa at marerevoke pa ang kanilang license to operate. Kasama rin na ibinabayad ang halaga ng sukli na hindi tamang ibinayad sa consumer. Kaya kung mayroon pa kayong nakitang ipinagbabawal na akto o kaya naman ay mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy! Bawal yan!